In 2017, Cotabato City, were located in BARM, Philippines, experienced significant flooding event, while several instances of flooding occurred throughout the year, including January and June 2017, but it seems like the impactful event during the super flood were taking place in July. These events were primarily triggered by continuous heavy rainfall and overflowing river systems. The 2017 super flood in Cotabato City have a substantial impact. First is the affected population, second, displacement, third, damage of property and agriculture, fourth, infrastructure disruption, and last, the casualties. This event highlight the vulnerability of Cotabato City and the surrounding regions to heavy rainfall and overflowing river system. So, bago po kami magsimula, gusto lang po namin magpakilala. Ako nga po pala si Jasmine Sumalon. At ako po si Shanilyn A. Poling. At ngayon ay maghahanap tayo ng mga eyewitness na kung saan sila yung mga residente or mga taong nakapag-experience or nakakita kung paano nangyari ang super flood noong 2017. Opo. Magpa-interview po kami sa atin sa finances namin. Mag-ano po kami. Mag-interview na kayo? Yes po. Mag-interview po kami dito kami. So, may bibigay po kami sa inyo ng mga tanong na na-experience po kami sa super flood po in 2017. Ayun dito po sa Pagkasyon. Ito po yung unang tanong po namin dito. Maaari niyo po ba ikwento ang nangyari yung oras sa baba at kung saan po kayo nung nangyari yun? Dito rin kami nung nangyari yun. Nung una, hindi pa kami lumikas kasi medyo kaya pa yung lalim ng tubig. Pero nung habang mga ilang araw, tataas ang tubig, tapos dumadaan yung mga sasakyan, yung tubig, pumapasok na yung tubig. So, nag-decide kami na lumikas yan sa taas. So, taas na kami, nagpatayo kami ng tent, ang samantala na tuturugan. Tapos yung gamit namin, dito pa rin. Dito pa yung gamit namin. So, habang nandoon kami, nagpatayo ng konting mapagkakakitaan. Kaya ng sari-sari, sabit-sabit lang dyan. At least hindi maputol yung kabuhayan. Dahil single parents lang ako. So, paano po itong bahala na ito naka-apekto sa inyo or sa mga pamilya niyo or kapitbahay niyo? May naka-apekto talaga kasi una maiwanan mo yung bahay. Hindi mo alam kung sinong sasalisi, di ba? Hindi mo alam kung yung mga gamit mo mawawala. Tapos, syempre, ano pa ito? Kahoy pa to. Yung iba, nagtatanggal na. Tapos yung pagtitinda, naapektuhan na rin. So, ano po yung paghihirap ng na-witness niyo ng kanyang pagkabahan na to na pagkatapos na rin yung baha? Eh, syempre, sa lalim ng tubig, palipat-lipat, papunta kami doon, papunta rito, dahil tinitignan namin kung ano na yung nangyari dito. Kasi naiwanan, walang katao-tao. Ganon. So, nung medyo bumaba na yung tubig, pumunta na kami dito, inayos namin yung mga dapat ayusin, naglinis, ganon. Paano po ba nagtulong-tulong yung mga tao dito para makapunta na sa evacuation center? Yung iba, kanya-kanya na silang
Kasi dito rin lang sa taas eh, nagsilikas yung mga tao. Dito rin sa taas, hindi naman pumunta sa malayo. So, kanya-kanya ng kanya-kanya ng likas, kanya-kanya ng hakot ng gamit. Tapos ang barangay, tumulong din, may nagbigay ng tent, may nagbigay ng konting ayuda. Ganun. Kung may naibibigay po ba kayong lesson dun sa mga naka-experience or pati po sa inyo na naka-experience, ano po yung lesson na yun? Para sa akin, yung lesson na gano'n, dapat yung medyo mataas yung bahay para hindi abutan ng baha. Tapos yung mga kanal, dapat hindi tapunan ng basura para pag dire-diretso yung tubig papunta sa palabas. Ito po kaming konting regalo po para sa inyo at para po pasalamat sa pagkabalan nito sa amin. Bilang po. No? Ito po yung donut po. Salamat. Thank you po. Okay. Hi po ma'am. Pwede po ba matanong ang pangalan mo? Ako si Bibing Lig. Okay. So, meron lang po kami mga katanungan based po sa experience nyo nung Super Flat 2017. So, okay lang po ba sa inyo? Okay na. So, una po yung tanong namin dito ay, maaari niyo po ba na ikwento po sa ano po yung nangyari sa oras sa baka na nangyari po noong 2017 at kung saan po kayo nang nangyari po yun? Yung nangyari yun, baha na yun sa noong 2017. Nandiyan lang kami sa bahay kasi yung bahay namin kasi mataas. Hindi na kami umalis. Although, may tubig sa baba, pero yung namin, sahig namin, wala rin tubig. So, hindi na kami nag-alis kasi mahirap din yung mag-alis pa kami. May bahay man din kami na mataas. So, paano po itong baha maka-apekto po sa inyo at sa gaya ng mga pamilya niyo po or mga kapitbahay niyo? Oo, malaking malaking epekto yun sa mga kapitbahay, din sa amin din kasi pagbaba mo ng bahay, baha, tubig, ganyan. Tapos yung kapitbahay namin, umalis kasi minsan yung iba, mababa ang bahay, ganun. So, naaabot yung mga side nila. So, parang kami lang yung natira dito na hindi umalis kasi mataas yung side ng bahay namin. So, regarding po doon sa mga tao dito, paano sila po nagtulungan nung nangyari po ng event? Yung halimbawa, yung pag-alis nila ng bahay, siyempre naghakot ng mga gamit, tinutulungan sila na makapunta sila doon sa mataas na lugar, sa safe na lugar na hindi na sila abutin ng baha. Yun. Kami kasi, sabi kami na yung mababa ang bahay, malis na lang. Punta na lang sa evacuation center. So, paano niyo po nakayanan mabuhay sa ilang araw habang may baha po dun sa labas ng bahay niyo? May may mga bigay din ng supply, ganun, pero hindi naman namin pwede asahan yun kasi hanap buhay din yung asawa ko at saka anak. So, ano po yung paghihirap na naranasan niyo ng mga time ng pagbaha na yun? O yung experience niyo? Mahirap kasi yung time na yun na wala kang pupuntahan na hindi ka pwede basta-basta na lang magbaba kasi baha nga. Tapos, basta mahirap. Oo, mahirap talaga pag may baha. Ano po ba ang
maaari niyo pong maibigay na lesson doon po sa experience niyo po noon at sa mga tao ngayon na pwede ma-experience yun? Halimbawa, kung ang ano ko lang sa mga yung mga kapitbahay namin na mababa yung bahay nila, sabi ko, kung pwede, taasan yung bahay, tapos para safe, hindi na maglipat-lipat, kasi yan ang pinakamahirap sa yung pag mag-evacuate. Yan ang pinakamahirap na nangyayari sa buhay pag just in case na meron pa ganun na hindi na maglipat pag na mataas na yung kung may kagasto rin sa bahay. Thank you po. Maraming salamat. Meron lang po kaming ibibigay sa inyo dahil po sa pag-abala sa inyo. Meron po kami ibibigay na konting merienda lang. So, Hindi kami naman digay lang kami nila. Ito po talaga. Thank you. Thank you talaga. So we come to the end of our interview, and more importantly, to give a conclusion of what we have experienced. So from these eyewitness accounts and their testimonies and the experience that you have shared in this interview, they have provided us a deeper understanding of how the super flood from 2017 has gave impact towards them, their families, friends, along with the community around them. So when it comes to oral history like this, it is important that, especially in our history, that we should capture real voices and experience that have not always been recorded and documented in official records and books. We keep our histories alive and not just a fact, but as live experience that we can learn from. That's all for our interview. I hope you'll learn from watching and listening to our video. Once again, I am Jasmine Sumalon. My name is Shanelyn A. Puling, and thank you.